Na makaraos tayo. 6:02 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Galit ang naramdaman ng mga opisyal ng pamahalaan at sambayanang Pilipino sa naganap na trahedya ng banggain ng isang dayuhang oil tanker ang bangkang pangisda ng mga Pinoy sa Baho de Masinloc sa Zambales na nagresulta sa pagkasawi ng 3 mangingisda. Tiniyak po ng Pangulong Bongbong Marcos na papapanagutin ang sangkot na foreign commercial vessel sa ramming incident para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng 3 mangingisdang Pinoy. Kinundi na naman ng mga kongresista at senador ang nakamamatay na pagbangga ng Pacific crude oil tanker na nakarehistro sa Marshall Islands, isang bansa sa Oceania sa Central Pacific Ocean. Inihalintulad po ni Senate President Mig Zubiri ang insidente sa hit and run sa kalsada nang iwanan na lang ng oil tanker ang binangga nitong FFB Diren na sa tindi ng impact ay nawasak at lumubog. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk. Hi. And go across the track Maganda morning. where the viaduct Lamig. Magandang umaga, bayan! Nako, nanang ko po, aabot kaya tayo sa alas 7 nitong boses na to? has him coming back Ito po si Anthony Taberna. the bridge. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Comes a tall Friday! Yuhuu! black coat with a red ride. Tinan mo nga naman, napakabilis ng panahon. Laman po ng lahat halos ng pahayagan. At halimbawa sa Manila Times, ito pong nangyari sa 3 kababayan nating mangingisda na namatay sa hit and run. Opo, may hit and run sa Baho de Masinloc sa karagatan. Ayan, yan po ay Manila Times. In order daw po ng Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat, lalo na ang pagtulong sa mga biktima, sa kanilang pamilya at mapanagot ang responsable sa naturang pangyayari. Isip-isipin mo oil tanker ito. Pagkalaki-laki, binangga at napalubog ang sasakyang pangisda ng ating mga kababayan. Ito, ang Philippine Star, yan din ang headline. 3 Pinoy fishers killed in boat ramming incident. Yan. Malungkot na pangyayari. Get you one. Ito rin ang banner story ng Inquirer. Marcos vows justice for 3 killed in WPS boat ramming.
Napakalaking balita po nito, hindi lang po dito sa Pilipinas. At ito po ay laman din ng mga balitaan sa international news. Kaya po naman dapat lang na mapanagot. Kakabahan kayo, noong unang narinig natin yung balita, akala natin barko ng China yung nanagasa doon sa sasakyang pangisda ng ating mga kababayan. Ito po pala ay gaya nung narinig nyo sa amin kanina, ito po pala ay isang barko na nakarehistro sa Marshall Islands na nandyan po sa Oceania. So, ito po kasing lugar na to, daanan din talaga, alam nyo naman, kaya napaka-importante ng Pilipinas at ng karagatan nito, daanan. Ang kalapit na karagatan, yung pong international waters, ay daanan ng kalakalan ng mga barkong may lulang mga produkto, at ito po ay sinasandigan ng ekonomiya ng maraming mga bansa. Ito po sana ay hindi salita lamang, kundi mapatunayan talaga ng ating pamahalaan na kayang mabigyan ng katarungan ang ating mga maliliit na kababayan. Jerry Barra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. O doon naman tayo sa Mission Impossible. Tinulugan ko na Partner, tinulugan ko na kagabi. Wala na, sabi ko. Isipin mo, 20 lamang. 20 points ang lamang ng koponan ng China sa Pilipinas, sa Gilas, Pilipinas, sa Asian Games. Ano po? Napanood niyo po ba? Ako, umayaw na ako. Sabi ko, ayoko na. Kasakit lang ang kalooban ko. Paano ka namang, paano lalakas ang loob mo, no? Home court. Punong-puno yung arena. Puro singkit ang puro singkit ang nando doon. Kumbaga, kapag ka ikaw ay binulyawan ng ganong karaming mga tao, naalala ko tuloy yung labanan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yung bang kakapiranggo tayo, tapos ganong karami tao. Sabi nga kapag ka nag-gera daw po ang Pilipinas at China, umihilang ng sabay-sabay yung yung bilyong na mga Chinese, lunod tayo. Parang ganun yung nararamdaman ko kahapon. Sabi ko, nadali tayo dun. Matindi, maganda ang laro ng Chinese basketball team. Tapos nasa inyong home court. Bagamat ang coach nila Amerikano, Amerikano din yung coach ng Chinese national basketball team. Alam nyo, nung naiihi ako nung bandang 10:30 ng gabi, makaihi nga ako. Pagtingin ko sa cellphone ko, nanalo yung Pilipinas. Ay nako, pagka manood po kayo sa YouTube, wala ba tayong video noon? Pwede naman siguro, pahiram naman ng video sa yung huling tira lang ni Justin Brownlee. Kahit na, kasi po ang nangyari po dyan, di tambak, humabol, unti-unti. Na uminit na yung Justin Brownlee kasi napusasa nung first 2 quarters. Ano po? Nako, yung huling tira, yung huling mga segundo na lang. Mula do sa malayo, nagbigay ng pick si Ange Kwame ba yun? Ange Kwame, ang layo, high pick yun Tapos umikot. Ganun yung mga tira ni Jerry Baha Umikot tapos dalawa gwardiya. Dalawang nakabantay mother. Pinawalan ni kaya itong si Justin Brownlee. 'Di ba sinabi ko na kay Combachero noon at pati sa mga FIBA World Cup games natin. Sabi ko dapat ang ating player dito si Justin Brownlee, hindi si Jordan Clarkson Kasi pagka si Jordan Clarkson ang kasama, medyo bantulot yung kanya mga players. Nahihiya kay superstar sa NBA si Jordan Clarkson. Si Justin Brownlee, noipi.
Oo, okay, sasabihin nyo, hindi, kung yan Amerikano yan Amerikano pero naturalized Filipino. Pero matindi po mga kababayan, yung laban na yun. Doon napatunayan na iba talaga ang lahing Hinebra. Tonying at Ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. At inalis na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang price ceiling o price cap sa bigas. At Mother, meron ba tayong balita nito? Yung listahan ng mga smugglers saka hoarders. Nako, mamaya po. Ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang anunsyo ng mga kinasuhan dahil sa smuggling at hoarding ng bigas. Ayan. At least yung sinabi ng Pangulo na your days are numbered. Bilang na ang araw nyo, eto, may makakasuhan. At sana po magtuloy-tuloy po ito at mapatunayan po na lahat ng mga nakikinabang sa pagpupuslit ng bigas na yan na nagmamanipulate pa ng presyo ay mapanagot sa batas. Yan. Yung. At isa na lang, abangan din nyo. Mother, ito, matagal ko na itong nireport nung nasa TV Patrol pa ako Meron akong isang exclusive report noon, nanalo sa loto. Batanggenyo. Ngayon, yung kanyang ticket napalansya yung ticket, nasunog yung isang party nung ticket niya sa loto, nasunog. Tinulungan ko pa talagang tinutukan ko yung kaso may house investigation pa nga, inimbestigahan pa nga ito. Talagang naawa kasi ako dun sa tao, OFW dati Tapos may ebidensya naman na siya talaga yung nanalo. Mga kababayan, yung pinagbilan niya ng ticket, nagpapatunay na siya talaga yung, 'di ba, Mother, pagka nanalo ka sa loto, pati yung loto outlet may premyo. Yung loto outlet may premyo Siya nagpapatunay na yung mamang ito ang nanalo sa loto. Ayaw bayaran ng PCSO. Sabi niya, nakalagay sa kanilang rules, hindi pwedeng may problema yung ticket. 12 million Mother. 12 million yung premyo. Tinutukan po natin yon. At alam niyo po ba, last week, nagdesisyon ang Korte Suprema na dapat bayaran itong OFW na to. Baka makausap natin ngayon. Ang pangalan po nung ticket owner, yung pong nanalo sa loto ay Antonio Failon Mendoza. Ayan. So mai-interview natin si Antonio Failon Mendoza ngayon. Mai-interview natin ngayon. Ayan. Abangan po niyo mamaya at nakakwentuhan ko na kagabi. At tama-tama naman, makakausap natin ang PCSO. PCSO. Ayan, para nasagay bayaran na nila itong mamang ito. Hindi naman ako tumataya sa loto, hindi po ako nagsusugal. Pero sa pagkakataon na to, gusto nating sabihin na ibigay natin yung nararapat dun sa tao. Dahil legal naman ang loto dito sa Pilipinas Legal naman ng loto Tumataya nga si Mother, pinakitaan nga ako ng ano ba yung collection mo? Ano ba? Collection mo na ba? Pwede ka na magtayo ng museum diyan sa loto na yan Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por Masamang 2. tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. 2 por 2. Oras po natin, Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Chit Hun,
6:17 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by ACM. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ngayon ng Huwebes, October 5, 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita, DTI tiniyak na walang pagtaas sa presyo ng bilihin hanggang matapos ang taon. Bureau of Customs nalagpasan ng target collection noong Setyembre. Sangkot na foreign vessel sa ramming incident sa Bajo de Masinloc, hinahunting ng Philippine Coast Guard. Pangulong Marcos hindi na ikinagulat ang pagbagsak ng approval rating. Drug artist Pura Luca Vega nagpalipas ng magdamag sa kulungan sa Maynila dahil hindi nakapagpiyansa. Davao Occidental niyog-yog ng magnitude 6.4 na lindol kagabi. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito po si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Magaling ka, kumbatsero. Ang dami mong fans na naghahanap sa iyo. Opo. Tinutubuan po ng ipin si kumbatsero, kaya medyo may lagnat laki. Flash Report. Flash Report. May sunog! Pero ang matindi, may mga patay. Totoo ba to? May sunog, may 4 ang patay. Alamin nga natin ang balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel. Sa Tunying, nasunog ang isang residential area sa bahagi ng Western Bikutan, Taguig City ngayong umaga. Batay sa report ng Taguig City Fire Department, nangyari itong sunog sa Gumamela Street, sakop yan ng Katipunan Village. Mag-aalas 4 ng madaling araw, umabot pa sa unang alarma itong apoy na kung 4:07 ng umaga. Bago na kontrol ng mabilis ng 4:22 at tuluyang naapula 4:37 ng umaga. Pero, kagaya nga ng nabanggit Anthony, ay may sinasabing 4 na kataong natrap dito sa loob ng nasabing residential unit na inaalam pa rin ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, maging yung mga investigador in particular, kung ano yung tuluyang nangyari dito sa nangyaring sunog. Ang tabayaran ng iba pang mga update ng DZRH News hinggil dyan sa nangyaring trahedyang yan. Ito naman si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report. Ang tabayanan po ang follow-up report na yan. Alam nyo, minsan yung maliit na sunog, akala mo ay walang perwisyo, walang masyadong damage, yung pa. Ang nababalitaan natin na mayroon pong casualty. Abangan po ninyo dahil may initial report, kinukonfirm pa po yan na mayroon pong 4 na nadisgrasya dyan po sa sunog. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:27 na ng umaga. Walang aasahang anumang taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa bansa hanggang sa matapos ang 2023. Ito po ang nakangiting ibinalita ni DTI Secretary Alfredo Pascual matapos daw pong magkaroon ng konsensus ang mga manufacturer na huwag munang magpatupad ng anumang price increase ng kanilang produkto hanggang Disyembre. Ayon kay Pascual, may 6 na manufacturer na unang humirit ng price adjustments
Dahil sa mataas na presyo ng raw materials, langis, sweldo at iba pa ang binawi na ang kanilang kahilingan. Alas 6:28 na ang oras ngayon. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Ibinida ng Bureau of Customs na nalagpasan nila ang target collection nito noong buwan ng Setyembre. Ito yung makaraang makakolekta ang customs ng 79.2 billion pesos noong September. Lagpas po ng 2.78 billion sa target nito. 3.64% daw po nalagpas sa target. Dahil dito umakyat na sa mahigit 660 billion ang nakolekta ng Bureau of Customs sa kasalukuyang taon, unang 9 months ng taon. Lagpas ng mahigit 16 billion sa kanilang target na 644.18 billion. Kaya naman maganda ang ngiti ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Ayun, ganun sana. 6:29 ng umaga, hinahanap na ng Coast Guard ang dayuhang barko na sumalpok sa bangkang pangisda ng mga Pinoy sa Baho de Masinloc kung saan 3 mangisda ang nasawi. Ayon kay Alexander Corpus, PCG Pangasinan Station Commander, nagpadala na sila ng investigation team para hingan ng karagdagang impormasyon ang mga nakaligtas na mangisda. Ang tanong nakakuha na ba yan? Layo na kaya yan? At kung nakalayo na, nakalabas na kaya yan ng katubigan ng Pilipinas? Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sinadya ang pagsalpok ng dayuhang commercial vessel sa bangkang pangisda ng mga Pinoy sa Baho de Masinloc. Sa monitoring system ng Philippine Coast Guard, nakitang dumikit sa bangka ng mga Pinoy ang MV Pacific Ana na rehistrado sa Marshall Islands at ito lang ang tanging dumaan sa lugar. Tinitingnan na ng Coast Guard kung sinadya ang nasabing oil tanker na iwan at hindi tulungan ang mga biktima. Alas 6:30 na ang oras ngayon. Hindi na daw po nagulat ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagbaba ng kanyang approval rating sa latest survey ng Pulse Asia. Ayon sa Pangulo, nauunawaan niya ang nararamdaman at hinaing ng taong bayan dahil sa hirap ng buhay ngayon. It's not surprising. People are having a hard time. Because yung hirap na bigas ito Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else that any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. And kaya hindi mo masisi ang tao. Talagang naghihirap sila Ang po ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pinayagang makapagpiyansa ang drug artist na si Luca Vega matapos arestuhin ng Manila Police District sa Santa Cruz, Maynila. Si Vega ay inaresto sa bisa ng arrest warrant na inisyu alinsunod sa reklamo na inihain laban sa kanya dahil sa kanyang viral Amanamin performance. Nagsampa ang deboto ng Black Nazarene na Hijos del Nazareno ng reklamo laban kay Pura dahil sa paglabag sa Revised Penal Code Article 201 o immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows at pag-atake sa religious belief ng mga deboto. Kusa namang sumama sa mga otoridad si Vega nang ito ay dakwin ng mga pulis. Susunod! Makakausap natin yung lotto winner noong 2014 na naplantya yung kanyang ticket. So hindi binayaran ng PCSO kasi may rules ang PCSO Meron pa namang number na natira doon na sa winning combination. Kaya lang may sunog yung binlantya Nalukot daw kasi kaya no problem. Sabi daw nung kaanak nila, plantyahin natin. Pag plantya, sunog. So umabot po sa Supreme Court yung kaso na yan. Nasubaybayan po natin yan. At ang ending, nagdesisyon ng Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, oy, GM Mel Robles, bayaran mo to Kaya makakausap natin si Ginoong Antonio Mendoza at pati na rin si GM Mel Robles na hinahanap ni Senator Raffy Tulfo. Sabi ni Senator Raffy Tulfo,
Bakit? Mga anak ba kayo ng Diyos dyan sa PCSO? Galit na galit si Senator Raffy Tulfo eh. At hindi lang yun. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, sino ba pinagmamalaki nyo? Sino pinagmamalaki nyo? Ha? Sino? Sabi ba naman, eto pa sabi, at dahil wala yung mga boss nyo, kayong dalawa ang gigisahin dito sa Senado. Talagang ang layunin pala niya, gisahin yung mga bisita sa Senado. Ano pa sabi niya? Pinanood ko, napuyat nga ako kapapanood nun sa video. Maganda pala manood ng mga video ng Senado, no? Ano pa sabi niya? Sino pinagmamalaki? Sabi niya dun sa dalawa, kayo ang pumunta sa Lions Den. Aba, Leon pala talaga to. Lions Den daw, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Ano kaya tingin ng mga senador sa sarili? Well, hindi ng mga senador. Si Senator Raffy Tulfo, baka lumilitaw na siya yung special. Baka gusto niya baka kung ang iba ay tinatawag niyang anak ng Diyos, baka siya ay umaaktong parang Diyos. Ano? Baka siya umaaktong parang Diyos na kapag ka hindi na o kaya hindi pala, nakakaya naman sa Panginoon Diyos. Baka siya umaaktong kung ano. Na kapag ka hindi niya nakuha yung gusto niya, nagtatantrum siya doon. Pambihira naman, Senator Raffy Tulfo. Mamaya, kausapin natin yung hinahanti niya. Buti pa ako pinuntahan ni GM Mel Robles. Baka ayaw kang kausapin, Senator Raffy Tulfo. Baka alam niya, nababastusin mo. Kasi nakakita na tayo kung paano nyo bastusin yung mga bisita nyo. Hindi naman akusado, resource persons lang sa Senado, kung tratuhin nyo yung mga bisita nyo, gano'n na lang. Kaya kahit sino siguro matatakot nang humarap sa inyo, hindi dahil sa takot sa inyo, kundi dahil natatakot na siya hiyain ninyo. O yung mga resource person, hihiyain ninyo. Kaya yung Senado ngayon, ewan ko ano ba nangyari sa Senado natin. Senate President Mig Zubiri, sabi nga ni Ompong Plaza nung siya ay nasa Kongreso pa, "What kind of Congress is this?" Sabi ni Ompong Plaza nung araw ngayon ang tanong natin, what kind of Senate is this? Yun. Mamaya po, abangan natin. Kausapin natin ang PCSO General Manager at yung pong kukubra ng 12 million. Wala ba tayo dyan? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 36. This time... Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbatsero? Today and every day is Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, san ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Kasama po natin si PCSO General Manager Mel Robles. GM, magandang morning. Ay, magandang umaga sa'yo. Magagandang lalaki. Opo, pasensya na wala si Jerry. Tinutubuan daw ng ipin, kaya medyo nilalagnat. Ganun yata pagka tinutubuan ng ipin. Okay lang, andyan ka naman. Opo. Bago lang tayo pumalaot, GM, sa iba nating mahalaga din namang pag-uusapan. Papakilala ko lang sa inyo itong si Antonio Failon Mendoza, na nanalo ng loto noong 2014, 10 taon na. Ginoong Mendoza, magandang araw po sa inyo. Hello. Umaga po. Ay, magandang umaga po. Kumusta kayo?
Okay naman po. Ayos lang po. Ayos naman. Opo. Kayo po ay taga dyan sa Batangas, tama? Opo, taga Batangas po. Naalala ko nung ikinover ko yung istorya ninyo, October 2014. Magsasampung taon na. Ito po palang kaso ninyo ay nakarating ito yung inimbestigahan ng Kongreso. Naalala nyo, inilapit natin to sa Kongreso, no? Nagdesisyon na po ang Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na dapat kayong bayaran ng PCSO. Nakarating na po ba yun sa inyo? Opo, nakarating na po sa akin. Kailan nyo po, paano nyo po nalaman at kailan nyo po nalaman? Nalaman ko po ito noong September 29 na lumabas na yung resulta. Mga nagtawagan po sa akin na gano'n. Opo. Tapos po, ano pong pakiramdam nyo pagkatapos ng halos 10 taon? O 9 na taon pa lang. Di nabigla po ako at talagang tinugon ng Panginoong Diyos ang panalangin na makamtan ko yung aking panalo. Magkano po ba yung panalo ninyo? Bali 12.3, 12,300,061 pesos. 361,000 pesos, ganun. Oo. Natatandaan niyo po ba yung numerong ipinanalo ninyo? Hindi ko na matandaan. Buklat ko na lang dito sa akin. Dahil answer yun, lucky pick ko yun. Oo. Ilang taon na ho ba kayo ngayon, Sir Mendoza? Ako po ngayon mag-57 na po. Nung unang nakatagpo namin kayo, batang-bata pa kayo. Oo, nananda na nga po. Natanda po talaga. Bata pa. Opo. Edi ngayon po, may desisyon na ang Korte Suprema at 12 million po ito. 9 na taong kayo naghihintay. Andito na po si GM Mel Robles ng PCSO at kausap natin. GM, ito pong desisyon ng Korte Suprema pala ay noon pang March 13, 2023. At yun nga, inuutusan kayong bayaran itong si Ginoong Mendoza. At hindi lang yon, pati daw po yung legal interest, bayaran nyo rin, GM. GM, formal na notice sa amin. Yung formal notice hindi pa namin natatanggap, no? So, ganoon din ang source ko parang kay Mr. Mendoza rin na sa media ko rin nalaman. Although, I think that is a welcome development. Hindi lang para sa amin din, no? Magka-closure na yun. Wala namang winner nung panahon na yun. At matutuwa kami kung talagang ma-determine na siya ang winner. Siyempre para makamove on naman yung mga iba at malaman naman ng iba, talagang nagbabayad yung PCSO. Dangan nga lang po at siyempre meron yung mga procedure kami para naman din hindi basta-basta kahit sino. Ang biroan nga raw baka raw maraming bumili ng plancha. Sabi ko so, ang tingin ko naman po dyan, it will be a case-to-case basis lagi at in fact, ito po ang aral dito, wag po natin, ingatan po natin yung ticket. Kasi po wala po kaming, sa traditional lotto, yun lang po ang basihan namin, wala na pong iba. Yung pong nakikipakiloto, bilhin nyo nga ako ng loto, huwag nyo pong gagawin yun. Dahil the moment tumama ho kayo, tatakbuhan ho kayo na may hawak ng ticket. So, again, yung care, yung pag-alaga po sa ticket, parang yan po yung 12 million ni Mr. Mendoza, makin nyo, ano po. Kaya ingatan po natin yan, yung ating plantsahin, hanggat siguraduhin di tumama. Kaya nga, which leads me, welcome po, number one, welcome po sa amin ang development na yan, although we have to wait for the official notice. Number two, kami po ay susuporta at gagawin po namin mapabilis pa para ma-enjoy naman ni Mr. Mendoza yung kanyang panalo. Number three is also a warning din sa iba na hindi ho lahat pwede magplantsa, no? Meron pa rin pong mga batas tayo na pag nag-attempt ho sa atin na mag-defraud o mag-false representation, meron pong mga kaso yan. Tama po. At natuwa naman po, at least ma-enjoy na ni Mr. Mendoza ang kanyang panalo. Ayun. So may proseso pa. Ano po bang
Okay, assuming na bigyan na po kayo ng notice ng Supreme Court, ano po yung susunod na proseso? Kailangan ba niyang pumunta diyan o paano ba ang patakaran doon? Ang pagkakaalam ko po, mag-order pa rin po ang court ng writ of execution kapag may finality. Opo. Tapos so that will be directed to COA. Kasi writ of execution ho, COA ang respondent doon. Okay. Ang pakiusap ko lang kami lang po ito. Sabi ko nga, konting kembot na lang ho ito. At makukuha nyo na rin ho ito. Kaya lang, we'll just have to comply with the process. Kahit ho ako, kailangan daanan yung lahat ng legal process. No? Pero bibilisan po natin, hindi po tayo maglalagay ng any delay dyan. Yes, naku, salamat po sa inyo. Ginoong Mendoza, ano pong masasabi ninyo? Ako po nagpapasalamat kay GM na ang PCSO at maraming salamat at lalo na sa inyo, Katunying, at napapabilis pa lang pagbilis sa akin ng aking panalo. Opo. Dati puro pighati ang inabot ninyo dito eh. Huli na lang po, ano pong gagawin nyo sa 12 million? Baka naman nakapila na babalato sa inyo diyan. Magninegosyo po. Bala kong itutuloy ko po ulit yung dati ko pong negosyo. Kayo po ay dating OFW, di ba? Opo, OFW po. Ako po kaya ganito lang ngayon na itsura ko. Ako po may diabetes na, type 2. Nag-insulin na po ako. Oo. Hindi, tama naman na meron po kayong panggasto sa inyo at makakatulong sa inyong pamilya. Makakapagpagamot na. Opo. Ang tagal nung hinintay nyo, pero konting tiis na lang. Sabi nga ni GM, ilang kembot na lang yan. Nakapaghintay kayo ng 9 years, yung ilang mga araw na lang ay kayang-kaya na. Congratulations po sa inyo, kahit na huli man daw at magaling, maiyahabol din. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Si Ginoong Antonio Mendoza po yan ng Batangas. Nako, tagal naghintay ano. GM, napuputol-putol yung linya nyo. Subukan nga namin establish. Babalikan po namin kayo, GM, para po maging malinaw yung ating usapan. Meron po tayong tatalakayang importante kasama si GM Mel Robles ng PCSO. Hindi lang po ito tungkol dun sa hinahunting siya ni Senator Raffy Tulfo. Klaruhin nga natin, meron ba silang plano na ipasara na lahat ng Lotto outlet? Kasi merong pinaplano daw na i-roll out o i-test run na iLotto. Ipapasara na ba lahat ng iLotto? Sabi nga ng aking idol na si Senator Raffy Tulfo, libo-libo ang mga pobreng mawawalan ng trabaho. Yan ang style natin Mamaya po, babalikan natin si GM Mel Robles. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. ACS Balita. Flash Report. Yung daw pong 6 na pulis na botas na sangkot sa pagpatay kay Jemboy Baltasar ay sumuko na sa CIDG. Abangan po nyo ang update sa balitang yan. Flash Report. Balitang makatotohanan. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Andito pa kami. Pambihira, nakatulog na yata yung mga nakikinig sa atin. Hindi naman kami nagre-reklamo. Talagang maganda ang pasok ng commercial ngayon sa 2x2 at sa DCRH in general. Kaya pasensya na kayo Huwag kayong magagalit sa amin. Talagang kailangan, tumatanggap kami, pati nga labada, tatanggapin na namin ngayong mga panahon na to Sabi nga ng Pangulo, mahirap ang buhay, kaya lahat na nagko-commercial dito, pumasok kayo dito. Huwag lang kayo magko-commercial na illegal, okay? GM, andyan ka pa ba? Sandali lang, GM, konting-konti na lang.
Flash Report. Flash Report! Dito na po yung detalye ng balita sa pagsuko ng mga pulis na sabit sa pagpatay kay Jemboy Baltasar sa Navotas. RH5 Val Gonzales, Kaminval. Ay, Anthony nakakulong na ngayon sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame. Ang 6 na mga pulis na sangkot sa pamamaril at pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltasar sa Navotas City. Ayon kay CIDG Director Major General Romeo Caramat Sr., voluntaryong sumuko sa tanggapan ng CIDG ang 6 na dating miyembro ng Navotas PNP na kinabibilangan ni na Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bugayong, Nico Pines Esquilon at Corporal Edmar Jose Blanco. Kasama itong si Patrolman Benedict Mangada. Ang pagsuko ng 6 ay kasunod ng warrant of arrest na nilabas ng Navotas City RTC Branch 286 dahil sa murder case na isinampa laban sa ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Van Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Balikan natin si General Manager Mel Robles ng PCSO. GM, andyan pa ho ba kayo? Magandang umaga po. Andito po. Oh, nako, pasensya na kayo at katulad din po ng ibang mga nanonood at nakikinig sa atin ay siguro nagigitla sa dami ng commercial natin. Isang magandang problema po naman yun. Ibig sabihin number 1 ang 2x2. Okay, GM, puntahan na po natin yung tanong na tinataguan nyo po ba? Sinasadya ba yung Indianin? Ayaw nyo bang makausap si Senator Raffy Tulfo? Galit na po sa inyo. Well, actually, 2 liham ang pinadala namin. Ang sinasabi namin, meron po kaming ilulunsad na Philippine Lottery System sa October 1. Kaya kung maaari lang po sa Philippine Lottery System, ito po ay naglalayon pagandahin ang serbisyo po ng ating mga lottery outlets sa buong bansa. Dati po 3 sistema po ang ginagamit natin. Ngayon po ay isa na lang po. Pero ang huling system po na naikabit natin ay 25 years ago. Kuruin nyo, mas matagal pa kay Mr. Mendoza. yung ginagamit na sistema ng lottery ay 25 years ago pa po. Can you imagine yung change? Katonying. So, wala pang cellphone siguro noon or bagong-bago lang ang development ng technology ng digitization ng lottery system. Ano po? So, ang ginastusan po yan ng nakarang administrasyon to the tune of mga 5.6 to 5.8 billion. Ito pong sistema to at napakalaga sa amin na bantayang maigi ito dahil by October 1, yung old system i-retire na po yun at ang new system ng Philippine Lottery System ay ang gagamitin na natin. Yan po ang napakalaga sa amin dahil pag hindi ho namin nagawa yung aming assigned na task ng buong PCSO ay magba-blackout po yung buong PCSO nationwide. Ayaw naman po natin mangyari yan dahil direct cost at direct damage po sa atin. Kaya ang pakiusap namin sa committee sa Senado, after October 1 lang po. At ngayon po, pwede na po kami duminig sa umattend po ng mga pagdinig. Willing naman po kaming makinig at pakinggan. So in other words, in-inform niyo po sila dito sa kahalagahan nitong inaatupag niyo na ito. Kaya lang, nung nakikinig po ako sa hearing, ayaw namang makinig ni Senator Raffy Tulfo doon sa paliwanag nung pinadala niyong abogado. Sabi nga po niya,
kayo gigisahin ko dito. Parang gano'n. Kayo magigisa dito at kayo ang isinubo sa Lions Den. Yung po bang ganong klase ng scenario? Halimbawa, pupunta kayo doon sa Senado at Leon pala ang haharapin nyo doon. Sa tingin nyo po ba yung mga plano nyo na yan, halimbawa, yung Philippine Lottery System o yung e-lotto, kung meron man, ay mapapakinggan ba ng tama yan? Makalilikha ba sila ng bagong batas dyan? Kung hindi naman kayo pagsasalitain dyan? Well, yun nga, ang understanding ko, ito ay isang pagdinig at ready po naman ipaliwanag ng mga representative natin na pinadalo doon kung ano po ang kahalagahan ng aming ginagawa. At dalawang bagay kasi yan. Iba yung Philippine Lottery System, ito po yung para sa mga outlet, yung po yung ginawa namin noong October 1. At yung isa naman yung e-lotto system na introduce namin October. Well capable po yung dalawang pinadala ko ron. Pero kung hindi ho natin pakikinggan sila, hindi ho talaga maintindihan. Sabi nga, listening is the beginning of understanding. No? So, I just hope na talagang pakikinggan kami, just like kami nakikinig din naman sa kanila. Kasi alam nyo, yung PSO is a creation of law. No, lahat ng ginagawa namin, ang mandate namin, yung batas na nag-create sa amin, no, yung charter namin. So it is within that law na nag-ooperate kami. Mayroon pang basis in law yung ginagawa namin. So naiintindihan namin ang kahalagahan ng pagbabalangkas ng batas sapagkat kung meron pong gustong baguhin sa aming sistema, kunyari, we formulate the policy and we implement it. Kung meron pong iba na gustong baguhin yun, simple lamang po ang gagawin, magbalangkas po ng batas na babaguhin ng charter namin. At yan naman po ay kayang-kaya ng Kongreso, ng House at saka ng Senado. So, kaya willing kami mag-participate upang ma-improve din po yung services namin sa charter namin. Kasi within the charter lang po kami pwede mag-operate. Opo. So, okay. Kung meron dapat baguhin, willing kayo mag-cooperate. Pero nakita nyo po naman how your lawyers were treated in that hearing last September 7. Anong pakiramdam nyo bilang kayo po yung pinakatatay ng organisasyon na yan? Well, I felt a little guilty, no? Kasi wala ako para sa kanila ron. Pero kung sino man ang dalhin doon, ako o may representative, ang importante po, kaya nilang magbigay ng information to guide the lawmakers to create a law. Kasi in aid of legislation po yan, di po ba? Ang importante, ang pupunta roon, kung sino man ay kayang mag-guide at tulungan ng mga mambabatas sa atin. Pero critical din na bigyan sila ng chance magpaliwanag kasi hindi ho magkakaintindihan. In fact, sa pagkakapanood ko, parang nagkakahalo na ho yung PLS e-lotto system, which are two separate projects and distinct and very, very different. Pero naghahalo na ho yun kasi nga hindi ho tayo nabigyan ng chance na ipaliwanag yun. At salamat naman, at least dito mapapaliwanag natin. Alam namin ang agam-agam ng mga kasama nila roon na nag-represent din, no? Ang unang issue, mawawala ba? Yun nga yung tatanong ko, GM, napuputo lang kayo, no? Yun ang tatanong ko, GM. Medyo nagbabuffering kayo. Okay, doon po sa tanong ni Senator Raffy Tulfo, well, hindi pala niya tanong, conclusion pala niya. Ang conclusion po niya, kaya nyo pinipilit yung e-lotto para paboran ang kung sino man ang may-ari ng technology ng e-lotto apps, at ang ending nun, mawawala ng trabaho ang mga nagtatrabaho sa mga lotto outlets na ipapasara daw po ang mga lotto outlets. Pakisagot nyo nga po yun. Okay, number one, just as I've said, the PCSO has just invested 5.8 billion para ma-improve yung lottery system ng mga outlets. Can you imagine, bakit ho gagastos ang PCSO ng ganung kalaki para lamang ipasara? Parang it doesn't make sense, no? Nag-invest kami, pero isasara din namin. Number two, buong sa ako at tayo na lang kurang walang e-lotto, kahit ho merong nagsastrive pa rin ho yung mga lotto outlets.
meron po sa mga kiosk, hindi po nawawala. Bakit? Sapagkat iba po ang merkado ng online betting ng Lotto at saka nung nasa outlet. Halimbawa po, kahit po may nabibili na kayo online ng mga damit o pagkain o gulay, meron pa rin po mga shops ng physical sa mall, stores, meron physical pa rin po stores. sa mga pagkain. Hindi naman po nawawala ang grocery, hindi naman po nawawala ang mga kainan, no? Sapagkat iba po ang ibig sabihin ng target market dito. So, ayan po ang mga bagay at basihan bakit hindi mawawala. Lahat po yan ay handa ho kaming sagutin, no? So, katulad yan, may mga tao po talagang hindi tumataya, ang gusto lang ho online. Ayos lang po yun. That's another segment of the market. And we recognize that. At panghuli po, jackpot-driven po ang Lotto. Mas marami pong tumataya, mas malaki ang pot, mas maraming tataya. Kaya kahit ang e-Lotto, kung ma-launch man, at ang traditional Lotto, mas dadami rin po ang income nila. Sapagkat mas malaki ang premyo, mas marami pong gustong tumaya. So on that grounds po, wala pong basihan. It might be logical, pero wala pong basis, in fact, and kahit sa study, yung agam-agam nila. In fact, ito pa panghuli, nag-i-invite pa po kami ng mga bagong Lotto outlets. So paano ho? Ano ho ang magiging basihan noon? Pero lahat ito ay handa pong sagutin yan ng ating mga pinadala ron. At baka po ito ay makatulong din sa pagbabalangkas sila ng batas. Sa halaga ho sabi ng batas dahil yun po kami nag-ooperate on the basis ng batas. Opo. So again, sa understanding ko, magko-complement yung e-Lotto saka yung physical Lotto outlets. Ganun ba ang gusto yung sabihin sa amin? Opo. Magko-complement po at pareho po makikinabang. Ngayon, yung amin naman pong e-Lotto, hindi naman po exclusive lang, no? That will, in fact, nasa test market pa lang ho ngayon. So wala ho tayong problema dyan. Paring kung hindi naman maganda, hindi detrimental, itigil natin. Importante, we have to try. We have to digitize government, sabi ng ating Pangulo. So, ito ang gawin natin para pag maulit man, wag naman po sana magkaroon ng COVID ulit. Para mga instances na ganun, tuloy pa rin po ang fundraising campaign ng PCSO upang makagawa ho ng kawang-gawa. Kami lamang po ang organization na nagpapalaro na yung kita is not the end on itself, no? Opo. Hindi ho natatapos sa aming pagkita. Natatapos po kami sa pagdala po ng kawang-gawa. Opo. Kami lang po ang mandato sa batas na ganyan Okay. Last point. Nung pong humarap si Attorney Contacto ba yung babae, yung abogado? Meron po siyang sinabi na ang isa sa mga reasons kung bakit kailangan yung subukan o i-test run ang ganitong klase ng innovation, yung e-Lotto, dahil meron palang mga nagpapataya na online na ng Lotto. Kaya lang binapaliwanag niya ngayon, ayaw namang makinig ni Senator Rapi Tulfo at binaril kaagad, pinigil yung nagsasalita, ayaw patapusin. Hindi ko tuloy alam kung ano yung sinasabi ni Attorney Contacto. Ano ba yun? Marami pong e-Lotto na ngayon. Illegal nga lang po. Marami po, hindi lang po isa. In fact, meron po kami papailan ng kaso in the weeks to come, maybe in 2 weeks time, just to para mapakita naman natin talaga na nandiyan na po yan, matagal na ang e-Lotto. Sa katunayan, lahat tayo pwedeng tumaya ng e-Lotto sa ibang bansa. Wala hong KYC yan, wala hong bayad ng buwis yan. No? So, ito ho, meron po mga Lotto ngayon sa tracking namin. Kasi almost a year na namin tinatrack, nag-test buy kami, successful. 4.7 billion po ang nakuha nila mula Abril ng nakaraang taon hanggang June. Kuruin niyo po yung ganong kalaking amount na hindi nagbayad ng buwis, walang napunta sa charity. So, tapos kailangan natin gawin ito dahil unang-una merong demand. The fact na merong tumatangkilik, may pangangailangan at hindi ito napansin man lang ng mga traditional Lotto outlets natin. Maaaring hindi napansin o hindi pinapansin, hindi ko alam. Malalaman ho natin yan. Pero the fact is may demand. So bakit hindi po natin i-pursue o subukan naman natin kunin yon na maging mas kapakipakinabang sa ating bayan. At hindi lamang po, additionally, paano po kung may manalo doon?
Hindi po namin alam dahil hindi namin masasagot yan sapagkat hindi po pumasok sa amin yan. Pag may nanalo po sa mga iloto na ganyan na illegal, goodbye ho, good luck talaga ho. Hindi ho kayo makakatingil, makaka-claim sapagkat nakita nyo naman kay Mr. Mendoza, meron na nga siyang ticket eh. Hindi pa siya makaka-claim. Now, of course, medyo hindi nabasa ng machine. But ang point ko, wag ho kayong tataya sa mga illegal o unauthorized na meron na po ngayon. Sa pag tumama po kayo, wala po kayong hawak na ticket. Ang ticket lang po ang tanging basihan ng mga loto sa ngayon. Ano po? Iba naman po pag nag-migrate tayo sa e-loto. Ito po bang sinasabi nyong illegal na online loto ngayon na magkano? 4+ billion yung nawala o hindi naman pumasok sa pamahalaan ay mga kumbayan, mga local ba yan o mga foreigners ba yan? Sino ba yung mga illegal operators na yan? Mga local po. Mga local po. Kaya po maghahabla po kami sa kanila. At pero you'll be surprised, napakarami po. Marami pala. Napakadali po mag-launch ng e-loto. At ang ginagamit po ay napakamura pa nga. Dahil ang ginagamit po nila yung aming mga draw. So kami, draw namin ang ginagamit, sila nangongolekta. Ayun po ang katotohanan niyan. Nako, GM. At yan po sana kami hihiling, Katunying. Dito kami hihiling ng suporta. Total, ang usapin naman ay pagbabalangkas ng batas. We need tougher laws. No? Ito po mga batas na kailangan natin upang masupil po ang tunay na detrimental sa mga mga lotto outlets sapagkat hindi po lumalaki ang jackpot doon eh. Ang makikita po ang tradition. Anyway, GM, napuputol na kayo pero kami nagpapasalamat sa pagkakataon na tinanggap niyo po yung aming tawag. A-attend po ba kayo sa susunod na hearing ni Senator Tulfo? Opo, a-attend po kami. Promise? A-attend po kami. Opo. Promise. Salamat po. Under oath. GM, thank you po. Maraming salamat po. Thank you so much. Si GM Mel Robles po yan ng PCSO. Hindi naman siya under oath sa atin pero yun yung sinasabi natin sa Senado eh. Ako, appeal ako to. Not only in reference to Senator Tulfo and to PCSO. Pagka po meron kayong kinumbida dyan, resource persons, hindi po akusado ha. Pagka po marap sa Senado yung mga bisita, sila po ay resource persons. They did not appear before you honorable senators as accused of any crime. Sila po ay resource persons, may mapupulot po kayo sa kanila. Ang problema, magsasalita, haharangin nyo. Tapos i-impose nyo kung ano yung conclusion nyo na narinig nyo siguro kung kanino. Saka nakakitang hearing na ayaw makinig. May nakita na ba kayo? Ito, hearing to ha. Tapos ayaw makinig nung nag-hearing, anak ng bakang dalaga o. Mga senador, Senate President Mig Zubiri, pag hindi nyo inayos to, ang Senado ay magmumukha na lang pong barangay. Apo, parang mga butangerang nagharap-harap lang yung magkakapit-bahay na ipipilit nung isa yung isa. You have your own rules. You have your parliamentary procedures. Alam nyo po yan at nag-cover din naman ako sa Senado for the longest time. Ngayon lang ako nakakita ng Senado na pagka pakiramdam niya nagsisinungaling, pakiramdam lang niya, nagsisinungaling yung kausap niya, iko-contempt na. Bakit niya iko-contempt? Kasi pakiramdam niya nagsisinungaling, pambihirang pati so, anak ng baka o. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy,
7:22 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, hustisya sa 3 mangingisdang nasawi sa ramming incident sa Baho de Masinloc, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas nakaranas ng panibagong pambubuli mula sa China Coast Guard. Price cap sa bigas, binawi na ng Pangulo. Underperforming na miyembro ng gabinete, pinasisibak. 6 na pulis na botas na inisyuhan ng arrest warrant sa Jemboy killing, sumuko sa CIDG. 4 patay sa sunog sa Taguig City. At China, nalusutan ng Gilas, Pilipinas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang sa mga nagtatanong kung nasa na si Sherwin, si Ninong Sherwin, lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Hoy, andyan si Sherwin sa Bustillos sa Mesampalok. At lakasan nyo lang yung radyo ninyo at mamimigay siya ng limpak-limpak na 1,000 piso. Pangunahing balita 7:25. This time reach pangunahing balita. (7:31) ng umaga. Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na papanagutin ang foreign commercial vessel na bumangga sa sinasakyang bangka ng mga mangingisdang Pinoy na ikinasawi ng 3 sakay nito. Nagpahayag ng matinding kalungkutan ang Pangulo sa pagkamatay ng 3 mangingisda na sina Boat Captain Dexter Laudencia, Romeo Mexico Jr. at Benedicto Ulandria. Ayon sa Pangulo, gagawin ng gobyerno ang lahat para mabigyan ng hustisya ang mga biktima at mapanagot ang mga responsable sa insidente. Tiniyak din ng Pangulong Marcos na tutulungan ang mga biktima at ang kanilang pamilya. Muling nakatikim ng pambubuli ang barko ng Pilipinas na nasa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal mula sa China Coast Guard. Ayon sa National Task Force for West Philippine Sea, hinarang ng Coast Guard o Chinese Coast Guard at ang Chinese Maritime Militia Vessels ang Philippine Coast Guard. Sa video ng Philippine Coast Guard, makikita na gumawa ng mapanganib na maniobra ang barko ng Chinese Coast Guard malapit sa barko ng Pilipinas, kaya halos magbanggaan na ang mga ito. Batay sa automatic identification system, sinabi ni US Security Analyst Ray Powell na binuntutan ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard simula sa Sabina Shoal at nakapaligid naman sa Ayungin para magsilbing blocking ang maritime militia vessels ng China. Matagumpay ang pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nakaposte sa Ayungin Shoal sa kabila ng pangaharas ng China. Ito po ang inanunsyo ng Chinese o ng Defense Department spokesperson na si Arsenio Andulong. Naabot daw po ng supply ships ng Unaiza May 1 at 2 ang BRP Sierra Madre. Kinumpirma naman ng task force na muling hinarang ng China Coast Guard ang resupply mission, pero kasama na ng mga itong humarang ang mga militia vessel ng China. Binawi na ng Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order 39 na nagtatakda sa presyo ng regular well-milled rice sa 41 pesos kada kilo, habang 45 pesos naman para sa well-milled rice. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi nangangahulugan na binawi na ng o napababayaan na ang sektor ng agrikultura ngayong nabawi na ang EO 39. So today, we are lifting the price caps
on the rice, both the regular milled rice and for the well-milled rice. So tinatanggal na natin yung mga control. Ang Pangulong Marcos, pinangalanan na po ng Pangulong Marcos ang 4 na rice trader na kinasuhan ng smuggling at hoarding. Kabilang dito ang San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grains Corporation, FS Ostia Rice Mill at Gold Rush Rice Mill na pawang sinalakay ng custom sa Bulacan. Alas 7:34, sumuko na sa Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang 6 na pulis na sabit sa pagpatay sa binatilyong si Jemboy Baltasar. Nakakulong na sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais, Staff Sergeant Jerry Maliban, Staff Sergeant Antonio Bungayon, Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Ayon kay PNP-CIDG Director Romeo Karamat Jr., voluntaryong sumuko ang 6 na pulis na una nang ipinaaresto ng Navotas RTC. Samantala, balikan po natin ang ating RH52 Edniel Parosa kaugnay po sa sunog sa Western Bikutan, Taguig kung saan apat ang namatay. 52 Edniel Parosa, come in Edniel. Katunying 4 ang kumpirmado kang nasawi. Kabilang itong 3 menor de edad dito sa sunog na naganap sa Katipunan Village, Western Bikutan sa Taguig. Isang bahay lang itong Anthony yung pinaka-tunupok itong apoy. Pero kahit umabot lang sa first alarm, ay kumpirmadong at nakita na ang mga tauhan ng SOCO itong 4 na bangkay. Kinabibilangan ito, Anthony, ng 3 minors o menor de edad at kanilang pinsan na 21 anyos. Ang pinangangandahan, Anthony, ay posibleng o hindi inaalis ng DFP yung posibilidad na may isa pa na naroon, natrap doon sa bahagi yun ng kanilang bahay at hindi pa rin mahagilap, Anthony, yung ina itong mga biktimang ito hanggang sa mga oras na ito. Ito sa biktima ay kinilalang isang 2 kambal na babae at isang menor de edad na lalaki. Tapos yung pang-4 ay kanilang pinsan, isang 21 anyos na lalaki na napag-alamang nag-over lang pala ngayon, Anthony, dahil ngayon ay World Teachers Day o National Teachers Day at suspended yung face-to-face classes dahil... Ano ba nangyari? Ano nangyari? Masyadong, di ba maliit lang kamo yung sunog? Maliit lang, Anthony, sa isang bahay lang ito. Hindi nga nadamay itong kabila. Ang investigador ay inantay pa natin na ng bahay. So, ngayon sa loob, kasama yung SOCO sa loob ng mismong bahay. Pero nakuha na nga yung bangkay. O natagpuan na yung bangkay. Pero kami sinasabi nitong mga kaanak, Anthony, ay yung nanay ay hindi pa rin hagilap siya ngayon. At yung tatay nitong mga biktima ay OFW pala, nakasampa doon sa barko. At kung hindi ko lang alam dahil mahina yung signal dito at kanina ko pa ipinadala sa amin yung video, pero nakuha natin yung video, naaktuhan natin yung tiyahin, yung tiyahin itong mga bata. Sapagkat siya mismo yung nagbalita doon sa tatay ng mga biktima na nalaman yung balita via video call. So, naabutan natin, nag-iiyakan itong mga kaanak, kausap yung tatay ng mga biktima na nalaman yung incidente via video call. Hindi pa rin makagilap yung nanay at pangamba doon sa loob ng bahay. 5 yung sinasabing patay. Pero as of now, 4 Edniel, yung nanay kamo ay hinahanap pa? Oo, correct. Ang sinasabi, dahil nga may sleepover na gabi, ang alam ng mga kaanak, nandito rin yung nanay. Pero hindi pa rin siya mahagilap hanggang sa mga oras na ito. Iniisip ngayon, o pinignan ngayon ng BFT sa loob ng bahay kung kasama siya dun sa natrap. So, hindi pa rin inalis yung posibilidad na 5 yung casualty. Pero so ngayon, 4 yung confirmed na bangkay doon sa insidente. Nakakadurog naman ng puso yan. Kambal.
Kambal. Anthony, nakita ko lang itong kausap nila ngayon yung tatay. Sir, kaanak ko kayo? Kaanak ko. Pamangkin mo yung kapatid niya. Tatlo, pamangkin. Ano raw ang sinasabi ng mga bumbero? Hindi namin alam, sir, kasi malayo pa kami. Sa Derby pa kami galing. Ay, tawag niyo. Kala na natulog. Si Inday, wala. Wala na. Bilang lang na. Alakas na daw ako eh. Bukod doon sa 4 na bata, tapos yung nanay na sinasabi na dapat nandito. Sino pa dapat yung kasama nitong mga... Yun lang. Dapat yung 5 yan, sir. Dapat yung nandiyan yung nanay. Pero ngayon, hinahanap ko na. Oo, hinahanap ko si 4 na daw ang kondensat ng mga nagkuhan ni Soko eh. 4 lang daw. Kaya, posible yung nanay na sumabas. Sino itong kausap ni Jahed? Sino ang kausap niya ngayon sa telepono? Tita ng mga bata. Sino yung kausap niya ngayon? Bata po yan. Anthony, kung may oras na tayo, parinig ko lang sa bilis at ang usapan ng Sige. Ano piyanan? Sino po to? Si Anthony Taberna sa Rosmor. Opo. Naku, nakausap niyo raw po yung Ateng, yung asawa, yung lalaki, yung seaman? Yung tatay po ng anak ko. Opo. Yung kasi yung pamangkin ko lang po, yung bahay po to ng kapatid ng asawa ko. Yung anak ko po, nandyan po nagkatira sa kanila. Oo. Yung anak ko dito siya kasi nag-aral siya sa Pasay. Tapos ito po yung tawag nito, nasama siya dito sa nasama siya sa nasunog. 4 sila, 2 kambal, 1 kambal, tapos 1 kapatid nilang lalaki. Tapos yung isang anak ko, yung nanay nila, wala po. Nasaan daw po yung nanay, Ateng? Hindi po nila alam kung saan. Hindi nga namin makontak. Hindi alam, pinadlock po yung kasi yung pintuan sa gate. So ano po yung Ateng, ang iniisip nyo ay baka nasa loob din, na-trap din sa loob? Hindi, wala po eh kasi 4 lang silang confirm na sunog eh. Oo. 4 lang eh, dapat 5 sila. So yung nanay nila. So yung nanay po. Tapos lang po, wala sila kasi ang sabi dito, yung kaibigan ko, yung Inday kasi pangalan ng nanay nila, yung daw nito, lagi daw pinapaglag pag umalis, tumatakas daw kasi naglalaro po ng kasino. Nagkakasino yung nanay? Opo, naiwanan nila yung yung dapat anak. Uwi yung anak ko kasi taga-Fairview ako. Dapat uwi sila. Tapos, anong tawag dito, hindi umuwi kasi wala nga silang kasama. Yung mga kampal kasi mahal na mahal yun ng anak ko. Oo. Kaya parang siya nagbantay muna doon sa kambal, ganon. Ayaw ko yung mother? Anthony. Sige. Si Chahin, pinausap na ng Soko. Gaya nung nabanggit, ay itong nanay pala, hindi naman siya binibigyan natin ng ibang kulay, pero kilala palang nagkakasino. Paminsan-minsan. At yun tapos iniiwanan yung kanyang pamilya, ay mga anak doon. Tapos kinakandado ka mo? Kinakandado yung... Yun ang sinasabi ng bumbero na mukhang nakakandado yung bahay, kaya hindi nakaligtas, nakalabas itong mga... Sige, babalikan kita, Edniel. Kunin muna natin yung buong larawan at kung wala dyan yung nanay, nanay yun eh. Darating dyan yun. Sana naman ay nakasurvive siya dyan. Salamat, Edniel. Balikan ka namin. Thank you. Si RH52 Edniel Parosa. Nako, nakakalungkot yung pangyayaring yun. Maliit na sunog, pero ulitin po natin, 4 ang patay, kabilang ang magkapatid na kambal. 7:43 na umaga, magbabalik po kami.
sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakash promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nasaan ba si RH6 Sherwin Alfaro? Ninong, asan ka na? Kuya Tunying, nako, nandito tayo ngayon sa Bustillos, dito yan sa Sampaloc, Maynila. At dito nga sa Bustillos, kahit tatahimik, ang lakas-lakas naman ng radyo. Dito, ayun, asan yung radyo dito? May nagkukulay pa na. Mami maganda. Ayan, ito. Nagkukulay na sarili niyang buhok? Nagtitina. Ano yung tina ba? Ay, hindi. Ano ang tawag dyan? Ha? Pangkulay. Aga, nagkukulay. Aga, pampaganda. Ganito na. Parang nagpasalon. Katabi pa, malunggay. Sabi kanino radyo to? Sa'yo. Sir Anthony. Yes, sir. DZRH lang, pinakawasan. Ay, maraming salamat. Ka Jerry ba? Ayun. Ano pangalan ni Kuyang? Ano pangalan nyo? Benjamin Rodriguez. Sir Anthony. Benjamin. Matagal na bang nakikinig sa DZRH si Benjamin Rodriguez, sir. Yes, sir. Matagal ka na ba nakikinig sa DZRH? Ano si Babalo, tawa kayo ng tawa. Pagkasalita, may tawa kagad. Bakit? Matagal na ba kayo nakikinig sa DZRH? Matagal na po, kay Jotarok pa. Ano pa rin Jotarok ko? Matagal na. Sir, Ibaha, Anthony Taberna. Anthony Taberna, bigyan ng 1,000 yan! Bigyan mo na yan, Salamat, Anthony. Thank you. Salamat. Yeah. Ako naman tayo dito dahil may isa naman dito dumating na nakaradyo na yung pangalan mo ate. Ben Sarsuela po. Ano yung radyo mo? Kung pagkagipit. Yung radyo mo parang may mga tagsi-tagsi. Opo masira na po Bigyan mo ng pambili, Palitan mo ka bumili ka ng radyo. 1,000 pesos. Thank you po. Ben Sarsuela po. Ate Ben, dito naman. Dito may may naka-cellphone naman dito na palagi raw ito nanonood. Nanonood ka ba ng DZRH? Opo. Bakit ka nanonood sa DZRH? Bakit ka nanonood sa DZRH? Maganda. Naghang. Kala ko mahilig ka maganda. Sino pa po rito mga announcer? Si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha. Bigyan ng 1,000 yan! Congratulations sa naman mo. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. At siyempre sa lahat naman ang gustong manalo ng 1,000 pesos sa mutok lang sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakash Promo Arts number 6. Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagpaparita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Balikan lang natin ang ilan pa nating mga balita sa oras na 7 minutes na lang. Alas 8 na, napakabilis ng panahon. May unsolicited advice si Senate President Mig Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng bumaba nitong approval rating sa latest survey ng Pulse Asia. Ayon kay Zubiri, panahon na para sibakin ng Pangulo ang mga underperforming na miyembro ng gabinete na hindi naman nakakatulong kundi nakakaperwisyo pa. Tama. Sinabi ni Zubiri na kung siya ang tatanungin, ang payo niya kay PBBM ay crack the whip o latiguhin at palitan ang mga underperforming cabinet officials na dahilan ng pagtaas ng mga bilihin partikular ng bigas. Hindi tinukoy o pinangalanan ng Senate President ang mga miyembro ng gabinete na dapat nang alisin. Ngunit 3 o 4 na ahensya ng gobyerno ang dapat daw tignan dito. Samantala, sa atin namang sports news na nga tayo. Sports.
Nalasa po ng China ang ikalawang kabiguan sa kamay ng Gilas Pilipinas sa semifinals ng 19th Asian Games, 77-76. Muling inakay ni Justin Brownlee ang Gilas para makaabante sa gold medal match. Ang kauna-unahan simula noong 1990 edition ng Asiad kung saan ang coach ay si Sonny Jaworski. Pinahinig ng tres ni Brownlee ang Hangzhou Olympic Center Gymnasium sa third period para ibaba sa 10 lamang ng mga Chino 50-60. Nagawa pa ng China na ilayo sa 75-67 ang laban sa natitirang mahigit 3 minuto pero idinikit ito ni Brownlee sa 76-74. Inulit ni Brownlee ang pagkamada ng tres sa nalalabing 24 seconds kahit dalawang Chinoy ang bantay at tuluyang Chino ang bantay at tuluyang napayukod ang China. Makikipagbakbakan ng Pinoy Cagers sa Jordan sa Biyernes para sa gintong medalya. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa mga nag-aabang kay Morley, patawad po, apo. Meron pa tayong 3 araw na komersyal. Ay, Uy, happy birthday pala kay Ate Rona Divina Gracia. Happy birthday. At magandang umaga rin kay Kuyang Ronnie Principe. Congratulations Kuya Ronnie Principe. Ikaw pala ay bagong talagang district collector sa customs. Ka-appoint lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Talaga naman ano. Ma'am Kate Robles, magandang morning. At ganyan din kay Kuya Dante Katabay. Wala ba tayo dyan? May panawagan lang daw si Senator Bong Revilla sa Madlang People na panoorin ang kanyang TV special sa Sabado alas 8 ng gabi sa GMA 7. Ipapalabas daw po ang TV special ng ika-50 anibersaryo ni Senator Bong sa showbiz. Congratulations Senator Bong at happy birthday din kay Danny Comilang. Kuya Danny, wala ba tayo dyan? Kuya Mel Magno ng Immigration, good morning. At good morning din kay Mami Remy Udhur ng New Zealand. Happy birthday po sa inyo. Baka dapat ang palitan ang bubong ng inyong bahay Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na! Bilis ng oras talaga, no? Inuulit lang natin ang ating pagbati kay Ginoong Antonio Mendoza after 9 years. After 9 years, tanda ko pa. Nang ikinover ko ito sa TV Patrol, ay naawa talaga ako dito. Isip-isipin yung nanalo sa loto ay nalukot. Nalukot po yung loto ticket. Pagkatapos po ay ito ay pinilantya. Nasunog ang manipis na ticket. Hindi po siya binayaran ng PCSO sapagkat kahit na yung mismong Lotto outlet ay nagpapatotoo na siya ngayon, wala namang ibang nanalo nung numero na yon, nung panahon na yon, nung 9 years ago. Kaya umabot pa po sa congressional investigation yan. Inalalayan natin tong si Antonio Mendoza. And finally, nagdesisyon po ang Korte Suprema at sinabing, dapat talagang ibigay sa kanya ng PCSO ang mahigit 12 million. Imagine, Greg, after 9 years, nakukuha niya ang 12 million pagkatapos ng kasawian at iba pa. Wala kayang tubo yun? Sabi ni GML Robles kanina, aayusin daw nila without delay. Ayun, congratulations. Iulit lang natin yung panawagan natin kay Senate President Mig Zubiri Subukan yung baguhin ng style ng Senado. Yung pagka nag-iimbestiga kayo, wala namang problema. Mag-imbestiga kayo, dapat naman mag-imbestiga sapagkat parte po ng oversight functions ng Senado ang pagsisiyasat at ayan po ay laging in aid of legislation. Pero tandaan po ninyo, ang inyong mga iniimbita ay mga resource persons. Hindi po sila mga akusado. Marami namang mga senador dyan na nag-conduct ng hearing na maayos po. Pero meron pong ilan. Akala nila sila ay investigador, sila ay prosecutor,
as sila din ay judge. 3-in-1. Hindi po kayo yon, kape lang po yon. Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Kung Batyeron Jerry, pagaling ka. Ako naman dapat ang magkasakit bukas. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Champion.